Ayon sa ating A1 information, ay nagbugbugan na naman ang dalawang bangag. Nagkasakitan at may injury si Liza Tanas sa ulo. Di ba dati nag-umbagan sila sa eroplano, nag-umbagan, nalaglag si Liza sa hagdan noong December of 2022 sa Kabangagan. So ayun na guys, ayon nga dito kay Maharlika ay ito namang si Bangag at si Liza Satanas ay nagbugbuga na naman daw dahil nga sa sobrang bangag nila. At ayon pa dito kay Maharlika ay pinukpok daw ng cellphone ni BBM itong si Liza Satanas. Pero nga ito ay confirm na nasa hospital nga ng St. Luke's ang dalawa, pero dito ay mayroong mga balita kumakalat na kunwari lamang daw o palabas lamang nila yung nangyaring sa ospital dahil na naman sa baha sa Pilipinas. Kaya narito guys, panoorin natin ang buong video. Okay do, dami yan ng post. Okay, na mayroong na confine or na admit or nawala na yung kanyang post. Basta patungkol ito sa manak na na-admit or, parang matitigi na or something like that. Wala na yung kanyang post dito ha. Teka lang, hinahanap ko lang. So, anyway, ngayong kahapon dyan sa Pilipinas, ay nag-post din ako ng nag-assestole na ba? Okay, assestole. Diba? Ang bangag. Alright? Ang bangag. Nag-OD na ba? Okay? Nag-OD na ba mga palangga ang mga bangag? So, ano ang nangyari? Okay? Alright. May nag-message na naman na puting ahas. Ano ang totoong kwento? Ha? Nag-assistole, ibig sabihin, clue daw, ibig sabihin, ay nategi na ba? Alright, so ganito ang chika boom boom. Okay? Ang chika boom boom, tumpak pa sa nilupak. Tumpak na parang nilupak. So, ayon sa ating A1 information, ay nagbugbugan na naman ang dalawang bangag. What do you expect kapag ang mga bangag ay lutang na lutang sa ipinagbabawal na pulburon, kung hindi mag-uumbagan yan, okay? Ano ba? Code Blue na revive, sabi ni Myra. Si Maui nagdabalita na. But this is the information coming from our puting ahas, which is regular na nating nakukuhaan ng impormasyon mula sa loob o pugad ng mga Jejemon. So, nung around 6:45 p.m. Philippine or Manila time, ay code blue na daw si Bangag. Okay? Alright? Okay. Yeah. Code blue na. Kasi nagjumbagan sila ni Liza Tanas dahil ayon sa ating Juting Jaas, ay sabog na sabog, bangag na bangag, silang dalawa pareho sa pulburon. So ito inaano ko lang to yung information na binabasa ko actually. So, nagkasakitan at may injury si Liza Tanas sa ulo. Di ba dati nag-umbagan sila sa eroplano, nag-umbagan, nalaglag si Liza sa hagdan noong December of 2022 sa Kabangagan, 'di ba? Sa Lasingan dahil bangag na bangag sa ipinagbabawal na pulburon. So kagahapon, may injury si Liza Tanas sa ulo. Okay? At in-airlift yung dalawang mag-asawang bangag around 6:45 p.m. kahapon. In-airlift. So yan I think yung balita ni Jason Sa. So during that time, wala pa akong A1 information noon, pero may mga nagsabi sa akin, pero kasi hindi yung regular na puting ahas ang nagbigay sa atin. So hindi ako makapagbigay ng eksaktong statement coming from puting ahas kasi you'll never know kung ano yung totoo o ano yung A1 info. So ngayon, tama yung post ni Jason Sa. Kasi ayon sa ating source
nasa St. Luke's pa rin, okay? Nasa St. Luke's pa rin si Bangag. Pero itong post na ito, kailan niya pa ito pinost? 8, 9, 10, teka, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So, sa time nyo, this was like almost 7 hours ago, itong information. Hindi ko alam kung nakalabas na si Bangag or what. Pero in-airlift sila pareho dahil pareho silang nagka-jumbagan. Alright? At ang sabi nga ng kaputing ahas, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, hindi po paki-correct naman, sabi niya, hindi po tinuhod si Lisa Tanas. Hinampas po siya ng cellphone ni Bangag dahil pareho silang bangag. Okay? Ngayon, kaya po nalaman ito ay grabe yung kalabugan at murahan na narinig, sabi niya, na narinig namin sa labas. O namin, pwede itong PSG staff. Okay. Sabi niya, kalabugan, bugbugan na narinig namin sa labas. So lumabas si Lisa Tanas. So tinawag ang PSG. Kitang-kita namin na may dugo sa pagmumuka ni Lisa Tanas. Okay? Then, si Bangag Jr. ay nakaupo, okay, sa chair. At siya ay nag-color blue. Kaya code blue. Alright? Okay, kaya code blue. Okay? So yun, sabi niya, at hirap huminga. Kaya in-airlift sila. Okay? Both sa in-airlift. Papunta daw sa Intok. Ayon sa ating A1 information. So ano ibig sabihin ito? 'Di ba ang bilis? Ang sabi nga ni Inday, ang gaba sa Ginoo dili good magsaba. So kahit walang gagawin yung taong bayan, umupo lang kayo ng bonggang-bongga kapag ang Diyos ay sumingil, 'di ba, sa kanilang mga kasalanan o sa ating mga kasalanan, talagang dili good magsaba. Right? Sabi ni Jane, sana makomatos. Imagine, kasasabi lang ni Inday Sara, ang statement na ang gaba, dili good magsaba. What do you expect? Okay? Bangag nga what do you expect? Authenticated bangag. Okay? What do you expect? Okay? Penorensic ng US, okay? Ng US expert. Ayan ang result. Paulit-ulit natin sinabi, pero kasi pinapaalala ko lang sa inyo. What do you expect? Okay? Ito ay forensic authenticated si Bangag Jr., mga kababayan. So ngayon, kaya itong pagpatuloy nila na panggigipit sa inyo, sa lahat. Sana patay na, sabi ni Ed. Okay? RIP. Bangag resign, tayo mo, Hindi naman sa yung flag sa Luneta naka-half mast na daw. Hindi ko alam, hindi ako updated. Okay? Hindi ako updated. Sana totoo na yan. Sabi ni Tyron, really? O, tingnan natin, baka tingin nga yung Luneta, i-google natin, i-Twitter natin. Divine intervention po yan, sabi ni Dark Angel. Okay? Tingnan natin sa X kung totoo yan, ha? X is Twitter, right? Okay, X. Okay, tingnan natin kung kasi may nag-comment. Luneta, okay. Kung totoo yan, mga palangga. Okay. 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 Wala akong makita. We'll see. Anyway, Marcos resign. Fiesta kapag Anyway, ganito kasi ang karma. Kaya nga, lahat ng pangyayari ngayon, okay. Ano sabi? Alright, sige, hindi ko makita yung yung tungkol dun sa Okay, ito ang eksena. Ito ang instruction. Meron pa. Okay, tignan natin sa information. So, yun na nga, in-airlift si Bangag Jr. May instruction. Okay, ano yung instruction?
Where is the instruction here? Okay. Ayun. So ngayon, nakita nga daw na may dugo si Satanas. Hindi na naman makakalabas yan. Magtatago na naman siya. Alright? Magtatago na naman yan palangga. Ang bangag na yan. Okay. Kasi gusto nga nilang pagtakpan lahat. Nag-aaway-away na yung mga yan. Baka si Bangag Jr. ay, hindi na nga makakapag-isip yan kasi kung pareho silang bangag, talagang bangag na bangag, mga palangga. Sabi nga ni Atty. Glenchong kahapon, parang kulang na lang, formalin, something like that. Hindi naman tayo we wish ng masama sa mabuting tao. Pag mabuting tao, pag mabuting leader, mabuting presidente, talagang dapat ay ipapagdasal mo na humaba ang buhay. Pero kapag bangag at tignan mo, nag-illegal ng paghuhukay dyan sa QGC, may pag-uusapan natin yan, di ba? So, dapat talaga, Diyos ang gumanti sa kanya, di ba? Ang Diyos talaga ang maniningil. Actually, hindi tayo bayan dahil di naman tayo manggugurgor katulad nila, di ba? So yun nga, sabi ng ating information ay sa kasalukuyan nasa St. Luke's pa. This was like 7 hours ago. Okay? But, i-airlift si Bangag sa Batangas Mansion if may order na raw ng doktor. Alright. Teka, nasan yung Batangas? Kanino? Hindi ko alam eh. Kanino yung bahay yung Batangas Mansion? Do you know? Tanong natin sa puting ahas. Okay? So, yan ang sabi. So, ano ang ibig sabihin nito? Ang gaba, dili good magsaba. And tama nga. Well, sabi ko sa inyo, hindi nila matatapos. Hindi makakaabot ng 2028 yan. Baka nga hindi abutin ng birthday yan eh. Magbe-birthday na yan. Magbilang kayo 13 oras. Ay, 3 araw. Di ba? Kasi kahapon, I think bago sila nagbugbugan, nag-release na naman siya ng statement, si Bangag Jr., na yung bagyo na dinanas nyo na naman, mga palangga, mansion ng mga Marcos, may mansion sila sa Batangas, ay hindi ko alam yun. Anyway, dito sa bagyong ito, sabi ko nga, talagang ang Ginoo ba, ang Diyos, ay talagang okay. Hindi ko, tawag ko si kinabi man ni Cathy, paano yan na-mention sa akin yan? Tignan natin. Kung present si Palangga. Okay. So ngayon, mga kababayan, itong bagyo na ito, na nang naranasan ninyo, si Bagyong Enteng, okay? Sabi ni Solid Maharlika na ko is mansion yata nila Ralph Recto. Anyway, so itong bagyo, ang sinabi niya, hindi naman, ang problema daw ngayon sa bagyong nararanasan nito is kasi malakas ang hangin. Bangag na ito mga palangga. Nung una, basura. Nung una, pangalawa, sinasabi niya, binangga ng barko, kaya nawala yung flood control. Ngayon, wala namang problema kasi malakas, malakas ang hangin, ganyan-ganyan. So, itong direksyon na ito, okay? Itong direksyon na ito ay talagang bangag na. Hindi pa kami nag-usap ni Cathy. Kung may information din siya siguro, dahil alam mo naman yan, may informasyon din yan. But anyway, our information is A1 at ito yung regular na mga tao na nandoon sa loob na naka-witness. Ito din yung mga taong nakakita na sinapak, binulyawan ni Lisa Tanas yung isang PSG. Kaya nga nagtataka ako dito sa mga PSG na ito na nakikita. Di ba nakikita ninyo ang ginagawa ng mga bangag na ito, nagbubugbugan, nagre-report pa nga kayo sa akin, di ba? Nagsasakitan, pero wala kayong ginagawa. Pero recently, mga kababayan, ay mukhang umaalma na nga itong ating mga kapulisan dyan sa Davao City, kung saan patuloy din na sumusunod sa utos ni Lisa Tanas, ni Marbil, ni Torre, ni Bangag, di ba?
So yan yung nakikita natin na parami na ng parami ang umaalsa at nagsi-speak up day kasi nga wala na pong direksyon ang gobyerno ninyo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, gusto niyo bang tiisin yang mga baha, di ba? Ang inyong only sa panahon ni Bangag Jr. na may ganyan ka sobrang binabaha ang mga lugar na never mo ma-imagine sa buhay mo na binabaha kayo, di ba? Ako tumira sa Pilipinas. Tumira ako ng Quezon City, ng Maynila, ng Mandaluyong, Quezon City, Manila, Mandaluyong. I think yan lang ang tiniran ko sa buong buhay ko. Caloocan, tumira din ako diyan. Okay? So may mga lugar na hindi binabaha pero ngayon umaapaw na ang baha. Hindi lang lagpas tao, lagpas bahay. 'Di ba? Lagpas bahay. Anong ibig sabihin niyan, mga kababayan? Ibig sabihin yung mga budget supposedly para dyan sa flood control na yan, to protect, di ba? To protect you, ay ninakaw na nila. Kasi, imagine yun ng panahon ni Duterte, kahit naman nagbagyo, may binabaha talaga ng mga area. But not to the point na ganyan lagpas third floor, di ba? Second floor, third floor. So yan ay sinyales na hindi napupunta ang pera ng bayan, ang pondo para sa mga proyekto na yan, para sa mga flood control na yan, mga infrastructure project na yan, para support, para kayo ay protektahan ng gobyerno. Kaya ngayon, dahil, every day ay na huhubaran sila ng huhubaran dahil sa pagbabangag nila, tayo mo nagsusuntukan, nagsasapakan. Di ba, September pa lang, sinabi na natin sa inyo na nung in-appoint nung pinarmahan ni Bangag Jr., yung Chief of Staff appointment ni Attorney Vic Rodriguez, nagsapakan sila doon sa eroplano. 'Di ba? Ilang beses si Lisa Tanas nananakal. Harap-harapan yan ay testimonya ni Attorney Glenn Chong nung nawala ng internet yung during their meeting, tapos nawala ng internet, sinakal niya, 'di ba, yung kanyang staff. Ang dami nandura. 'Di ba? Baboy itong babaeng ito, katulad ng kanyang asawang mga ba. What do you expect kung ang isang presidente at first lady ninyo ay magka-jamming sa ipinagbabawal na pulburon? Kaya ngayon, at saka hindi niyo pwedeng i-ignore 'yan. Hindi niyo pwedeng i-ignore na okay lang 'yan. Parang okay lang sa inyo na may presidente kayong bangag, may presidente kayong ayaw magpa-pulburon test. Well, congratulations si Mother Pebbles, nagpa-drug test at siya ay what do you call it? Free from pulburon, or from S. Nakita ko sa post niya ng bonggang-bongga. Yan is, as inamin niya mismo na during her past, naggamit siya. Pero ngayon, clean na siya. Good job, Mother Pebbles. So, ito yung panawagan natin sa mga politiko. Ito yung resolution din na hiniyain ni Congressman Pulong sa mga politiko na pagtatakbo kayo, mga government official, na dumaan kayo sa high hair follicle test. Di ba? So ngayon, balikan natin si Bangag. Kaya naman, etong issue ng magpa-hair follicle test, yung kanyang pagiging authenticated Bangag, ayan po, ang forensic result yan dito, here in the States. Ayan, di ba? Ayan yan. O, may mga, ano pa yan, paulit-ulit ko. Kaya nga, anong petsa na? July 21, nung tinakot nila ako na magpa-drug test, na i-demanda ako sa Amerika dahil nagpakalat ako ng fake news at ito daw ay deepfake. Ito sinasampal ko sa kanila. Ito po ang tatlong papel na ito na, ayan ang itsura ni Kuting. Binasa ko na to sa inyo, but I just want to remind you, kung matapang yung mga buwaka ng Genemes na yan, okay? Kung matapang yung mga yan, mga palangga, bakit hanggang ngayon hindi pa siya nakipag-ugnayan sa Amerika? Ipinagyayabang ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr., alay namin ang Amerika. 'Di ba? Makikipagtulungan sila para hulihin si Maharlika, para idiin si Maharlika, ipakulong si Maharlika dahil nagpakalat ng deepfake na si Kuting ay nagbabangag. Kaya nga i-challenge them, 3 days nga lang binibigay ko. More than a month na. Ayan po, hindi magsisinungaling ang ebidensya. Kung kayo ay matino na sa kaisipan ninyo, hindi, 'di ba? Ito ay malinaw pa sa sikat ng araw. Sabi ko nga, ito ay magtitestimonya ang ating
ang forensic expert dito sa Amerika kapag ako ay kinasuhan. 'Di ba? Hindi ko lang pwedeng islabas yung kanyang pirma at ang kanyang pangalan kasi, sabi ko nga, nagpirma ako ng agreemento sa kanya tungkol dyan. Ganun pa man, ito yung pinapakita ko sa inyo na ang nangyayari sa Pilipinas, yung sapaka nila, nag-code blue na, di ba, wala na sa tamang katinuan. Kapag bangag na, di ba, kahit nga anong pa ang relasyon ninyo, ay talagang nagsasapakan ang tao pag bangag na sa at high na sa ipinagbabawal na pulburon. Ano ang impact dito sa inyo mga kababayan? Ang impact sa inyo, lulunurin kayo sa baha, lulunurin kayo sa Kumunoy. Tulad na nangyayari sa Davao, sa KOJC. Okay? Na illegal ang kanilang pagdistrongkar, paghukay, pananakit, pang-tear gas, pangsisira, panglusob dito sa private property, paglabag sa religious freedom, paglabag sa karapatang pantao, lahat ay nilabag na nila. Even ang karapatan ng mga pulis na nandoon. So kanina, pumunta dyan si Attorney Torion para, silipin kung ano yung mga dinidrill nila, ano yung hinuhukay nila, di ba? Nakita nyo naman yan mga palangga. I think, ito, pinost na natin yon. Pero tignan natin tong recent, picture lang, Ito, nakita nyo na tong picture na ito. Ayan, okay. O, di ba, yung mga pagdidrill nilang ganyan. Nakita nyo na yan, drilling na yan. Naghuhukay sila. Buti nga na, sana kung ilagay nila si Bangag. Unang-una, ito ba ang mga pulis na ito ay experienced or are they skilled to do that? Kasi bago ka yung mga even nga mga construction workers, di ba? Even mga electricians or mga vocational courses, kailangan mo mag-aral, kailangan mo may certificate, kailangan mo pag-aralan yung mga bagay-bagay na ginawa mo. Ito bang mga pulis na ito, are they skilled to do that? Para maghukay? Actually, pwede silang mapahama kasi hindi nila trabaho yan. Kasama ba sa pagtrabaho ng pulis ang paghukay o pagmimina? Kasi even yung mga minors yan ay mga permiso yan. May mga certificate yan para to do that kind of job. Di ba? So kaya nga ito mga kababayan, ang epekto ng pagiging authenticated bangag ni Marcos Jr. Ito yung nagiging epekto kapag ang pinapayagan ninyo na ang inyong presidente at ang kanyang asawa ay magka-jamming sa ipinagbabawal na white powdery substance at saksing buhay eyewitness si Cathy Binag, mga kababayan, na hanggang ngayon, 'di ba, may isang buwan, may 1 month na nagsalita si Cathy Binag. Kung talagang totoo na nasa panig ng gobyernong ito ang katotohanan na kami na tayo na mga kritiko o na tagapagsalita dito sa social media na tayo ay pinapabatid sa taong bayan na eto si Bangag, authenticated Bangag siya. Balikan po natin kasi lahat ito nang nangyayari sa bayan natin ngayon, ang mga baha na nararanasan ninyo, ang panggigipit, kahirapan, it all boils down dahil meron kayong bangag, authenticated ngiwi na presidente at kanyang asawa at yung mga katauhan niya sa kanyang mga gabinete.